Nagtatanong po yung ating ka-TH, paano po ini-estimate yung lalim? Yan po yung request niya na kailangan po natin gawin. So mga kababayan, paano nga ba ginagawa yung pag-estimate ng lalim? Una po niyan, ilulukit natin yung gold. Gagamitin muna po natin itong 2 pirasong single antenna. Lalo na kung ikaw po ay walang magnetic wire at hindi po nangangahulugan na dito po lumalabas yung aura ng gold. Hindi po ibig sabihin ay naandyan na agad. Ang aura ng gold, mula sa kinatatayuan ng deposito, inilayo yan. Pag hindi mo alam na sundan yan, isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. At muli po, ito yung pinusuan ng ating ka-TH mula po sa Cotabato City. Ito po yung long range locator, single antenna, isang pares po siya at siya po ay bala-bala. At ganoon na rin mga ka-TH, mga kababayan, ito naman po ay mula sa Davao Oriental. Ito po yung long range locator, pares po siya at bala-bala. So mga kababayan, mga ka-TH, ito po ay pang long distance, pang malayuan at kung ano pa rin po yung ating babala, nakadepende na po yan. Yun po yung ilolocate ng ating locator. So kapag hindi po ito binalahan, volume po ng tubig ang kanyang ilolocate. So mga kababayan, mga ka-TH, napaka-importante, napakahalaga po na dapat ang locator natin ay babalahan. Hindi po pwedeng hindi babalahan. Yan po ay binabalahan at makakasigurado ka na kung ano po yung binala. Dahil sa manual po siya, yun po yung kanyang ilolocate. So mga kababayan, mga ka-TH, muli pa rin po, ito po yung sa Cotabato City. Ito po yung pinusuan. So mga kababayan, muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po. Di mo kaalaman na nagtatanong po yung ating ka-TH na paano po ini-estimate yung lalim. Yan po yung request niya na kailangan po natin gawin. So mga kababayan, paano nga ba ginagawa yung pag-estimate ng lalim? Sa pamamagitan po ng 2 pirasong single antenna. Ganoon na din po sa paggamit natin ng magnetic wire. So mga kababayan, muli po, kapag ginamit mo itong 2 piraso na single antenna, sabay mo po siyang gagamitin. Dapat isa lamang po yung iyong babalahan at hindi po 2. So meron po ako ditong ring na 18 carats na siya kung gagamitin bala sa ating pong locator. At meron din naman po ako ditong 18 carats na bracelet gold na siya kung ilolocate gamit po ang 2 pirasong single antenna. Yeah. So yan pa rin mga ka-TH, sa paghila po natin ng antenna para na rin po sa pag-iingat, dapat gano'n lang po yung gagawin. Yan, huwag nyo pong bibiglayin o kaya po kapag ka mayroong kasama tayo na susubok hawakan, susubok niyang paggalawin. So kailangan konting paalala agad na unahin nyo agad yung antena. Kailangan ipakita nyo sa kanya kung paano po hinihila yung antena natin para kapag ka yan po ibinigla, so talagang may tendency po yan na masira po yung antena yan. So ingat-ingat lang mga ka-TH at huwag naman po na mabasa ng ulan ang ating pong antena. So para hindi po kalawakan yung loob yan. So sa paggamit po natin, kailangan yung pong antena dapat po yan ay tuwid na nakakod pababa. Hindi po nakakaliwa o kanan yung dulo. Kailangan lagi po niyan chichik yan. Itong antena natin na dapat po yan ay tuwid, pababa. At mahalaga pa rin po mga kababayan, sa paggamit pa rin po natin ng long range locator. Yan, ng ating long range locator. So kailangan po yan na pag ginamit mo, sabay po yan. So ganyan po yan mga kababayan. Ito po yung gagawin ko. Yan. Doon na po agad siya maglo-locate. So ito po yung mga kababayan, ito po yung paggamit natin ng 2 pirasong single antenna. Una po niyan, ilolocate natin yung gold. Ayan, doon pa rin yan, ikot. At magtuturo po yan doon sa ating locate na 18 carats gold. Ganyan po yun yung gagawin. Kapag nagawa nyo na po yan, yung pag-locate po natin sa mismong ating nilolocate. So ganyan ang gagawin nyo. Yan. Hahanapin po natin yung aura ng gold. Yan, dyan pa rin po yan. So, gagamit po kayo ng east, west, north, south sa paghanap po ng ating gold na hinahanap. Lalo na po yung mga ka-TH. Kapag bago kayo sa area,
kailangan po natin matikin agad yung atin pong hinahanap. So ganyan mga katis, ganyan lang yung gagawin nyo. At kapag katiyak nyo na alam nyo na kung nasaan po yung aura ng gold, yan. So ganyan po yung gagawin. Yan, tapatan mo po siya. So ito pong ating locator ay may bala po yung gold na kapag tinapatan po natin yung ating target, so dyan po yun magkukross. So ibig sabihin mga katis, mga kababayan, sa pag-estimate natin ng lalim, gagamitin muna po natin itong 2 pirasong single antenna. Lalo na kung ikaw po ay walang magnetic wire. So ganito po yan mga katis, mga kababayan, na-locate mo po itong aura ng gold. Dito po siya lumalabas. Nakakasigurado ka na dito talaga. So gagawin po yan, gamitin mo po yung aura meter, lalo na kapag 2 piraso ang ipinusuan ng single antenna at wala nang iba. So kailangan mo ng aura meter na kailangan po yan kasama ng 2 pirasong single antenna. Ang gagawin po dyan sa aura ng gold na yan, estimate mo yung lapad na detection ng aura ng gold. Mahalaga po yan. At tapos kapag na-estimate mo na yan, tandaan mo po yan, guhitan mo yan para alam mo kung papasok na yung paa mo doon sa mismong loob ng detection ng aura ng gold. So ganito yan mga katis, mga kababayan, gagamitin po na uli natin ang 2 pirasong single antenna. Yan, papasok po tayo sa loob, nakakross na po yan. Ngayon alam na po natin yung boundary dahil tinandaan na po natin yan. So ang gagawin po natin dyan mga katis, mula po sa loob, magkukross po yan, permis po nakataas ang 2 single antenna, nandyan po yung ating pag-iisip na kailangan po focus. Yan mga katis, focus tayo, dinadama natin siya sa puso, alam po natin lalabas, dandahan po tayo lalabas, bubuka po itong ating locator. Pag bumuka po yan, huwag kayong magtatagal na nakataas po yung ating locator. Kailangan, pagka lalabas po tayo ng aura ng gold, yan, tingnan nyo po yung pagbuka. Pag tumapat po yan, pag mula po dito sa punong ito at dulo ng antena, makabilang dulo, pumarihas na. Ganyan na po yan, pumarihas na po yan. Hindi po nakganon, basta hindi naman po nakganon. Basta pag tilas mo, pumarihas na po yan. Diyan na po ninyo sisimulan yung paglakad. Sa paglakad po yan, ang paglakad po ay ganyan. Kung saan po yan magkukross, una magkukross, sa pamanual na pamamaraan, yun po yung unang estimate na lalim, na yun po yung ating huhukayin. So, ibig sabihin mga katis, kapag nakachinilas ka, o nakasapatos ka, yan po ay times 2. So, mahalaga pa rin po yan mga katis. Dapat alam yan at hindi po nangangahulugan na dito po lumalabas yung aura ng gold. Hindi po ibig sabihin ay naandyan na agad. Halimbawa, ibinigay na estimate ay 10 meters o 7 meters ang lalim. Ibig sabihin ay matutuwa ka na dahil lang 7 meters lamang, gold na. Hindi po yon. Ang aura ng gold, mula sa kinatatayuan ng deposito, inilayo yan. Pag hindi mo alam na sundan yan, kapag hindi ka marunong, lalalim ka ng lalalim doon sa aura ng gold, doon ka kasi nagukay. So, lalampas ka na doon. At pag wala ka nakuha, inabot yan na ng 70 feet, 80 feet. At pag wala ka nakuha, sasabihin mo yung sa locator na decoy. Dahil hindi mo alam yung pagdaan doon sa mismong aura ng gold. Ang aura ng gold, dyan po ay nakadrip pailalim, nakatunnel. Halimbawa, nandito sa ilalim ko yung detection ng simento, alkitran, bomba, poison, nandito yung deposito, nandun yung aura ng gold. Pag doon ka dumaan sa aura ng gold, in-estimate mo yung unang lalim. Mula sa unang lalim na yon, mga kababayan, lalalim ka doon at magdidirect ka papunta dito sa akin dahil nandito yung tamang deposito. So yan mga kababayan, unang pag-estimate na lalim sa pamamagitan po ng manual na locator. So ito pa rin, gagamit naman po tayo ng magnetic wire. So dapat makukuha nyo po yung sinasabi ko mga kababayan, para hindi po kayo malito doon sa pag-estimate ng lalim. So ang mahalaga pa rin po na sinasabi ko, kapag ka dyan po kayo dumaan sa aura ng gold, talagang dyan po pinalabas yung aura ng gold, dyan po yan nilagyan ng malalaking bato, ng mga pile na bato. Kaya pag ang treasure, ang mga katiis natin, kapag dyan po yung dumaan, talagang abutin po yan ng taon, bibilangin, bago sila makababa. Dahil nandyan po yung malalaking bato, yan po yung babakbakin nila. So mga kababayan, ito pa rin po yung mula sa Davao Oriental. Ito po yung long range locator na atin pong bala-bala. So ganyan pa rin po yung paghila ng antena. Ingat-ingat lang mga katis para tumagal po yung gamit natin. So nasa atin po yan. At kung maputol naman po yung dulo, mapapakinabangan din naman po yan. So dugtungan nyo na lang ang antena. So yan mga katis, meron po itong bala.
Yan, sa pamamagitan pa rin po ng manual na pamamaraan o kaya magnetic wire. So ganito yan mga katiits. Ilukit muna po natin ang aura na gold gamit po ang 2 pirasong single antenna. So yan, ganyan po yan. Focus pa rin ang ating kaisipan. Yan, doon pa rin po siya nagtuturo. At yan, yan pa rin. So mahalaga pa rin po yan na talagang doon po yan magtuturo sa ating pong target. So ganyan po yan. Gamit mo na po ang iyong single antenna. Pag tinapatan po yan, makukross yan. Yon. So ganyan yan mga katis. Natokyan na po natin yung aura ng gold. Dito siya nag-cross. Mahalaga pa rin po yung aurameter. Sukatin mo yung lapad. Importante po yan. At kapag nasukat mo lapad, bibigyan ko kayo ng idea. Kung ang lapad po ng detection ay 1 meter kwadrado. So ibig sabihin kwadrado, malaki po yan. 1 meter. Hanapin mo po yung gitna mismo. Gitna, mahalaga po yan. Gitna ng detection. Dahil nakuha mo yung kwadrado ng 1 meter by 1 meter kwadrado, hanapin mo yung gitna. So sa gitna po yan mga kababayan, ang hapa po ng ating magnetic wire number 18. Dapat po yan ay kumari 50 feet po yan ang haba. Yan, ito po yung magnetic wire. Sample ay 50 feet yung haba. Yan, 50 feet. So itong dulo at saka yung dulong isa, dapat hahanap ka ng isang direksyon na tuwid. Dapat tuwid yan, hindi po yung paligo-ligo. Ngayon, na-estimate mo na yung lapad na detection, alam mo na yung gitnaan. Arin dulo, ipahila mo sa kasama mo, papalayo hanggang sa tumuwid siya. Tapos, hilahin niya doon para tumuwid na kaunti ito magnetic wire. Ito magnetic wire, nandun yung dulo, nasa iyo yung dulo, itusok mo doon sa gitna ng lapad ng deteksyon. Kahit 1 inch, kung medyo matigas yung lupa, kumuha ka ng pako, itusok mo, butasin mo, pero huwag mo itong itatali sa pako. Kailangan itusok mo lang niya doon sa mismong binutas mo, kahit 1 inch and 2 inch. So mga kababayan, mga katis, at dahan-dahan na pong ibababa na tuwid. Baba natin ng kaunti daw sa dulo. Ibababa na dapat tuwid po yung magnetic wire. Nakalapat siya sa lupa, hindi po yan balubaluktot. So ganito na po yung ating gagawin mga kababayan. Ito na po yung 2 piraso na single antenna. Yan. Gagawin na po natin dito. Ito po yung detection. Aura ng gold. Dito na po yung magnetic wire. Ngayon, ang niladlaran po natin na magnetic wire, papunta doon ay silangan o east. Ayan. So, ang gagawin mo po yan, pag nasa silangan po yung ating magnetic wire, tumayo ka dito sa south o kaya sa north. Pwede po yan. So, ang gagawin po natin diyan, hahanapin po natin yung detection dahil dito po sa tapat na ito, yung aura ng gold, mabablock na po yan. Mawawala na po yan ng detection. Inagaw na po yan ng katawan ng magnetic wire. Hahanapin natin ngayon sa katawan ng magnetic wire. Ayan. Kaya mga katits, kahit anong gawin ko dito, kahit tapatan ko yan, hindi na po yan magkukross. Ang locator po natin ay babali paparoon. Yan, paparoon po ang baling yan. At kapag nagawa na po natin, nandito tayo. Yan, distansya po tayo doon. Mula doon hanggang din kahit 3 meters o 5 meters. Yan, mula doon. Ang locator po, babaling doon. Wala na po yung detection diyan. Ngayon, dito ka naman sa south. At sa south na yan, doon din ang hila niyan. So ngayon, doon mo hahanapin, susundan mo yung locator natin kung saan mo makikita sa katawan ng magnetic wire. Dahil naandun yan sa katawan ng magnetic wire. At kapag nakita mo na doon, ginamit mo pa rin ang aurameter. Kahit dito mo yung gamitin, doon pa rin naturo niya sa magnetic wire. So ang gagawin mo doon, pag nakita mo na, yun pong ating hinahanap, yung detection ng aura ng gold na nandun sa katawan ng magnetic wire. Ibig sabihin niya mga katis, mula doon, metrohin mo yan o ilang feet yan doon, yun yung ilalalim mo kung sa aura ka ng gold dadaan. Yan po yan mga kababayan. Naway makatulong po yung simpleng video, yung simpleng kaalaman na muli ko pa rin pong ibinabahagi sa lahat po ng ating mga katiits. Muli po, maraming salamat at sana nakuha nyo po yung aking ibig sabihin. So, pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po sa magandang kalusugan.